Hello guys! So for today's video ay magluluto tayo pero bago tayo magluto ayusin ko muna ang aking buhok para mas okay ang pagluluto natin, di ba? Meron tayo guys hiwa-hiwang gulay, ayan hiniwa ko na. Meron tayong bawang, sibuyas, hiwa-hiwa na rin yan, pati hotdog, ayan hiniwa ko na rin yan para diretso na. Dalawang latang evap, at saka isang corned beef na isang lata. At syempre, hindi makakalimutan ang pasta. Ngayon guys, alam nyo na kung ano lulutuin ko. Walang katapusan, wala talagang katapusang sopas. Kasi sobrang lakas ng ulan ngayon at alam ko naman may bagyo. Masarap talaga magsopas. Lalo na pag ganitong malamig guys, ang sarap humigop ng sabaw na sopas. Syempre, masarap din ulamin to. Lalo na pag may kanin. Ganun talaga mga Pilipino. Kailangan talaga may sabaw habang kumakain. Ayan guys, inuna ko nga pala ang pasta na pakuluan para habang pinapakuluan ko yung pasta ay may gagawin naman ako sa ibang mga ingredients. Yan guys, kita nyo naman kung anong hawak ko ay isang corned beef ng delata kaya yan bubuksan ko na para mamaya ay ready na siyang igisa. Syempre, hindi naman mawawala ang mantika, 'di ba? Ano ka magigisa ka na walang mantika? Ano ka, hello? At syempre naman dahil ayokong pahirapan na pagbubukas ng delata, ayan gagamitan ko ng isang magical open canner. Ayan na nga at binubuksan ko na ng dahan-dahan. Syempre ayoko naman masugatan, no? Tapos ng corned beef, binuksan ko na rin yung dalawang lata ng Eva para naman mamaya ready na talaga. Ayan, binuka ko lang ng konti, pati yung kabilang side at saka yung susunod na side. Ayan, yung isa pang pangalawa pang Eva, ayan, binutasan ko lang siya ng konti at yung kabilang konti, yung isang side yan, binutasan ko lang siya. Tapos mamaya bubuksan ko siya ng kutsilyo para mas open siya at madali siyang ibuhos. Yun nga ang gusto kong sabihin. Kaya lang hindi ko masabi, nasa utak ko na, kaya lang nasa bunganga ko na, nasa dila ko na, hindi ko pa mabigkas. Yun nga yun. Para lahat madali, di ba? Ayaw naman natin nahihirapan. Ayan na nga at dinobo check ko na yung pasta. Tinignan ko kung okay na pero medyo hindi pa. Kaya yan, hugas-hugasan ko muna yung mga kaldero, yung mga kawali na dapat gagamitin. At syempre guys, hindi ako mapakali. Kaya ayan, titingnan ko ulit yung pasta. Baka dalawang isip lang ako o nagdalawang tingin lang ako na baka luto na pala. Pero parang hindi pa. Kaya ayan, isasara ko ulit. Pero parang okay na siya kaya ayan iaahon ko na at susunod ko ay igigisa ko na sa kawali ang mga dapat igisa. Siyempre, may pasayaw-sayaw pa ako dyan para naman okay ang pagluluto, di ba? At nakaka-enjoy habang nagluluto. Naisip ko nga pala, naku Diyos ko, nakalimutan ko palang hugasan ang mga dapat na iluluto. Kaya yan, huhugasan ko muna siya. Huhugasan ko muna yan, sibuyas, bawang, hotdog, ayan. Syempre yung nasa delata, hindi ko nahuhugasan, di ba? Ayan na nga. Syempre maglalagay tayo ng mantika. Syempre kailangan mainit ang kawali. Ayan na nga. Tapos, yun na nga. Habang hinahawak-hawakan ko pa ang mantika, sumasayaw pa ako niya. Syempre para mag-enjoy naman ng mga viewers, di ba? Para naman hindi boring ang pagluluto, habang naman nilalagay ang mantika, syempre kailangan kahit papaano may konting twist. Medium, ay nako, nabubulol na naman ako. Medium ang aking apoy kasi ayoko naman sobrang lakas, ayoko rin naman sobrang init. Yung katamtaman lang ba? Ayan na, medyo mainit ang mantika. Ayan na, inuna ko na yung sibuyas tsaka yung bawang. Ginisa-gisa ko na. At isusunod ko dyan syempre yung hotdog. Kasi nung hiniwa ko siya ay hindi pa siya luto. Ngayon ko pa lang siya lulutuin. Kumbaga parang ipiprito ko yung hotdog kasama ng sibuyas at ng bawang. Ayan na nga guys, kaya tama ang ginagawa ko. Siguro naman tama yan. Ayan, si halo-halo naman syempre para naman kahit pa para maluto ng pantay ang ating hotdog, ang ating sibuyas at ang ating bawang. Ngayon pagkatapos ng maluto yan at alam nating luto na, syempre ang isusunod naman natin ay ang delata. Delata ng corned beef. Syempre, kailangan igigisa din yung delata ng corned beef. Ayun na nga, habang niluluto natin, iniikot-ikot pa at hinahalo-halo ang hotdog, sibuyas at bawang. Syempre, susunod natin dyan ng corned beef. Tapos niyan, syempre, kailangan kumulo yung corned beef bago natin ilagay ang gatas.
Yung iba kasi guys, yung pasta sinasama na yun sa paggigisa. Pero kasi iba-iba naman tayo ng klase ng pagluluto. Eh yung klase ng pagluluto at style ng pagluluto ko ay ganito. Ngayon kung ayaw nyo naman ng ganitong pagluluto, ay okay lang din naman. Pwede rin naman kayong manood at pwede nyo rin naman panoorin. Basta alam nyo nakasubscribe kayo at saka please subscribe at saka please share this video. Okay guys, habang pinapanood nyo yung video na to. Siyempre guys, habang nakasalang ang ating niluluto, yan, yung ginisa natin na corned beef sa may hotdog, tinignan ko muna yung pasta at hinalo-halo ko. Then, tapos niya sinarado ko ulit at tinignan ulit natin ating ginisang corned beef. Ngayon, kailangan medyo kulo-kulo yan. Siyempre, kahit pa paano, kailangan luto ang corned beef natin. Kahit alam na natin nasa delata at medyo luto na yun, eh mas maganda yung kumukulo pa rin. Ayan, mukhang sa tingin ko ay luto-luto na siya. Kaya ang gagawin ko ngayon guys ay ilalagay ko na yung ginisa kong corned beef doon sa may pakuluan ko ng pasta at hinalo-halo ko na. Yes guys, hindi ko siya pwedeng ilagay sa kawali dahil hindi naman siya kasya. Eh, lalagyan ko pa siya ng maraming sabaw dahil talagang sobrang addict kami sa sabaw talaga. Lalo na kapag sopas yan, naku, higop-higupin namin na parang kape o kaya na parang gatas. Tapos guys, ayan, isasalang ulit natin yung kaldero na may pasta. Tapos nilagyan ko ng ginisang corned beef. Siyempre, papakuluan ko muna yan. Tapos nilagyan ko na rin yan ng tubig. Depende sa gusto nyo kung gaano karaming sabaw. Ngayon, aantayin lang natin siyang kumulo. Kaya yan, pwede nyo namang halu-haluin, ganyan. Kung gusto nyo rin namang halu-haluin. Pero kung gusto nyo mag-stay lang kayo dahil tamad kayo, eh bahala na kayo. Iwanan nyo na lang yung niluluto nyo hanggang sa masunog. Eh dahil consistent ako sa pagluluto kaya maya-maya wala pang 5 minutes, wala pang 1 minute, tinitingnan ko na talaga, binubuksan ko na maya-maya yung aking niluluto. Dahil ayoko naman masunog yan sa ilalim, 'di ba? Sobrang pait niyan kapag nasunog. Kaya hindi masarap ang sopas kapag may sunog. Mukhang kumulo na siya guys, kaya nilagyan ko na yung gulay. Kasi habang kumukulo yung sopas na may corned beef, ay nilagyan ko siya ng gulay para luto na rin naman yung gulay. Pero mas luto rin yung pinaka-pasta niya. Masarap kasi sa sopas pag sobrang luto ng pasta, di ba? Pero guys, may iba naman na gusto half cook lang yung pasta. Yun na nga guys, lalagyan na natin siya ng Knorr cubes. Ngayon, ang nilagay kong Knorr cubes ay chicken. Dalawa na ang nilagay ko guys kasi alam nyo kung bakit. Kasi sobrang dami talaga ng sabaw, promise. Kaya kung isang Knorr cubes lang ilalagay ko, mawawalan siya ng panlasa. Mawawala siya ng lasa. Kaya mababaliwala yung sopas. Hindi siya maglalasang sopas. Kaya kailangan dalawang Knorr cubes ang ilagay ko. Kasi sobrang daming sabaw talaga. Biruin mo, dalawang lata ng evap ang nilagay ko dyan. Tapos may konting tubig, di ba? Ayan na guys, habang nilalagyan ko ng evap, dahan-dahan ay hinahalo ko yung pasta para habang nilalagay ko yung evap, nagkahalo na yung pasta. Kumbaga, naa-absorb na ng pasta yung evap or cream ng evap, yung niluluto natin. Tsaka yung iba talaga, karamihan talaga ganun, di ba guys? Ewan ko na lang sa style ng pagluluto nyo kung direct yung ilalagay yung evap na hindi hinahalo. Pero ako guys, hinahalo ko habang nilalagay ko yung evap. Bahala na kayo kung anong way ng pagluluto nyo. Pero yun ang way ng pagluluto ko guys. Ayan na guys, sobrang natatakam na ako at gusto ko nang kumain ng mainit-init na sopas. Kaya yan tinikman ko, pero mukhang nakulangan ako sa lasa kaya lalagyan ko siya ng asin at saka ng magic sarap at saka isa pa, ayan, hindi syempre nawawala ang margarine. Syempre star margarine yan, mas malasa yan kesa yung mga ordinaryong margarine na nakikita natin sa palengke. Pero kung yun naman ang bet yung ilagay, wala naman problema doon. At kung yun sa tingin nyo, mas malasa yun. Pero para sa akin kasi mas malasa iyang star margarine. Finally, naluto na rin ang isang sopas na napakainit at saka napakasarap lalo na kapag tag-ulan. Ayan, tinikman ko na ulit at okay na ang lasa niya. Ayan, alam ko, gusto niyo yung makita ko paano yung pagluluto ko. Ayan na nga guys. Hindi siya ganun ka-creamer pero sobrang sarap siya pag maraming sabaw. Thank you guys for watching. Next